Okay. Ngayon, ang tanong, wala naman talaga silang ebidensya. Yung AMLAC, ano po ang problema sa AMLAC? Gusto lang nilang sabihin na may bilyon na pera sa bangko si BP Sara. Oh. Paano kung walang bilyon na pera? Nasilip na ba nila yung bilyones ni BP Sara? Patutunayan pa nila kung may bilyon na yun ay galing sa nakaw. Wala po silang matinong ebidensya hanggang ngayon. Kaya nga naghanap eh. Kaya nga si Mary Grace Piatos, sasabihin nila, imbitay namin si Mary Grace Piatos. Pag hindi lumantad, ayan po, wala po talaga Mary Grace Piatos. Eh ano ngayon kung walang Mary Grace Piatos? Asan ang kasalanan ni BP Sara doon? Kinidnap niya si Mary Grace Piatos at tinago. Human trafficking. BIR. Itinatago raw ni BP Sara yung BIR. Paano itatago? Hindi naman nahawakan ni BP Sara. Paano mo itatago yung dokumento na hindi mo naman nahawakan? Nagpauso kayo ng dokumento, nanghingi kayo ng dokumento sa BIR. Hindi nyo alam na hindi pwedeng buksan. Tapos sisisi nyo kay BP Sara. Galing ba kay BP Sara yan? Yung dokumento sa BIR? Sa BIR galing yan. Paano itatago ni BP Sara? Hindi niya naman nahawakan yan. Salin daw. Itinatago daw ni BP Sara yung salin. Talaga? Binuyang-yang nyo nga lahat ng salin ni BP Sara eh. Kahit ayaw niya, binuyang-yang nyo na. Anong sinasabi nyo tinatago niya? Meron na kayong kopya. Inano nyo eh. Sinabpinan nyo yung salin eh. Binigay sa inyo ng ombudsman. Ano yung tinatago pang salin na sinasabi nyo? In fact, wala kayong nakita. Wala kayong nakitang anomalya sa salin. Kaya ang gusto ni Redon, galing sa 2007. O ngayon ba dong? Nakita na pala nila na wala silang ebidensya, bakit pagtatagalin pa? Ayan ko po, bigla ko po naisip. Naisip ko po si Binay. Before po si Jejomar Binay, may edad naman karamihan sa atin. Lahat po, nung Vice President po si Binay, public official na ako noon eh. Pag pinapakilala po si Binay, the next President of the Republic of the Philippines. Wala pong tanggi-tanggihan si Binay, yung sasabihin niya. Hindi po yung ganun. Wala siyang ganun. Talagang pupunta siya at kakaway. Presidente po ang dating. Hanggang sa Senate, isinalang po nila sa Blue Ribbon Committee sa Senate. Pinakita nila yung yaman, tagong yaman. Yun pala yun, yung sa Batangas. Bigla ko na naalala. Wala pang drone, chopper pa po. Sa helicopter, binidyohan nila. Yung malawak daw na lupain at meron dong mansion si, yan daw ay Batangas mansion ni Jejomar Binay. Unti-unti po nasira. Tignan niyo po. Pagkatapos po ng matalo si Binay, nakulong ba si Binay? Hindi po nila intensyon na makulong si Binay. Ang intensyon po nila, alam niyo po kung ano intensyon nila? Masiraan lang po si Binay at nagtagumpay sila. Mula po sa napakataas na number 1 si Binay, naging pang-apat. O, maraming factor yan. Pero yung pagiging number 1 ni Binay na napakatagal na panahon, nasira po nila doon. Ito po, nung nakita ko po na patatagalin nila, ayon purpose nila nito. Kahit wala silang ebidensya, wala pong lukulukong senador na walang ebidensya, sasabihin na guilty si BP Sara. Pwera na lang si Risa Ontiveros, si Kiko Pangilinan. Baka si Tito Soto at si Lacson hindi pa bumoto. Kasi siyempre kahit papano, aalagaan na nila yung kanilang alam nila walang ebidensya tapos guilty.
Hindi nila gagawin yan. So, ang gagawin lang po nila dito, mag-aalabinay sila. Kaya kita po ninyo, ano yung gusto? Magtalo lang tayo rito sa salin. Para kunwari may pagtatalo. Wala pong pagtatalo sa salin. Wala pong tinatago si BP Sara na salin. Ang sinasabi ni BP Sara, bakit nyo pakikialaman? Hindi pa ako Vice President. Gusto nyo pang isama sa ano? Para lang po may pagtalunan. Para lang po masabi ni Redon na bakit ayaw nyong isama. May tinatago ba kayo? Wala na pong tinago. Nanood po kayo ng hearing. Wala na pong mini trial. Wala na pong tinago doon. Binulat-lat na. Ano pa itatago ni BP Sara? Gawa-gawa lang po nila yan para kunwari ayaw ni BP Sara na ilantad yan. Hindi po sa ayaw ni BP Sara nilantad. Hawak nyo na po. Kung tatagal lang po yan ng 1-2 buwan, hindi ko po maiisip yung binay. Pero patatagalin po nila. Sabi po ni... alam nyo naman si Gatchalian, kasama yan, di ba? Kasama po siya dyan sa sindikato sa plano na yan, mapabagsak na talaga yan si BP Sara. Huwag na tayo magbulahan. Politika lang to. Kasi kung sa una pa lang, sabihin ni, wala naman pala kayo ebidensya, dismiss na to. O ngayon po, bakit patatagalin? Hoping na wasak na si BP Sara pagdating. Kaya lang, you miss your chance eh. Siniraan nyo si BP Sara, foolproof na siya. Kasi yung paninira nyo, wala naman pala. Kailan nyo siya siniraan? Unang taon pa lang ni BP Sara. Unang taon ni BP Sara nang hingi siya ng confidential fund. Natatandaan nyo? Binigyan po siya ni BBM ng confidential fund. Si BBM po walang kaso. Siya yung nagbigay. Si BP Sara na tumanggap lang, may kaso. Okay. Ibig sabihin, unang taon pa lang ni BP Sara, tinitiran nyo na. Hindi nyo pa rin mapabagsak. Hanggang sa nag-imbento kayo na Madriaga, tapos si Trillanes, si Madriaga Trillanes. May naniniwala pa ba kay Trillanes? Yun lang ang tanong ko. Kasi talo ng Vice President, talo ng Senador, talo ng Mayor. Ang tanong, pinaniniwalaan pa ba ng mga Pilipino si Trillanes? Kung si Trillanes po ay pansisiraan nyo kay BP Sara, hindi talaga masisira si BP Sara. Ang tagal nyo pong inalagaan yan. Confidential fund. Ang unang paninira nyo, 11 days ginastos. Nung na-realize ng mga Pilipino, teka, ano nga pala mali sa 11 days? Nagbago na kayo. Meron na kayong Mary Grace Piatos. Kinalimutan nyo na 11 days. Bakit? Wala namang krimen yung 11 days eh. Tapos, tingnan nyo po, kada may mapapatay po na mga tinatawag na corn beef, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit corn beef po ang tawag. Ano po sinasabi nila? Maraming salamat. Sabi ng mga tao, maraming salamat kay Mary Grace Piatos. Yung pinansisira yung kay Mary Grace Piatos, nakita po ng mga Pilipino na ito ang malaki pong bagay itong Mary Grace Piatos sa pagpapatahimik ng ating bansa. Yan po ang pananaw ng mga Pilipino. Nagte-thank you kay Mary Grace Piatos. So, hindi nyo na po na ipansisira yung paninira nyo. AMLAC, sinabi na hindi pera. Pinalalabas nyo na magnanakaw si BP Sara. Nakita po natin yung matotoong magnanakaw, mali-maleta. Nakita po natin yung pera sa flood control. Nakita po natin marami namamatay. Ang daming pera, trilyon po ang pera sa flood control. Tapos, walang kinakasuhan na malalaking isda sa flood control. Pero si BP Sara nakakarampot kumpara sa flood control. Siya yung pinalalabas nyo na pinakamasamang tao. Paano nyo masisiraan si BP Sara? Sa ganyang paraan na alam ng lahat ng Pilipino,
In fact, may mga nagrarally po kanina o kahapon. Kailan ba yung rally? Kanina o kahapon? Nalito na rin ako. May nagrarally po na nananawagan na makulong ang mga magnanakaw. Pero si BP Sara lang po ang gusto niyong ipakulong. Na hindi po naniniwala ang tao na magnanakaw. So ano po ang dahilan kung bakit patuloy pa rin po yung impeachment? Kahit wala po naniniwala na magnanakaw si BP Sara. Gusto po nilang ibinay po si BP Sara. Gusto po nila next year, wasak na si BP Sara. Ang tagal nyo na pong sinisira si BP Sara eh. In fact, immune na po. Immune na po sa paninira si BP Sara. Bakit? Kasi ang mga naninira kay BP Sara, yun po yung tumatanggap ng maleta. Yan yung mga sinasabi ng mga 18 ex-Marines na tumatanggap ng maleta. Bakit po sila paniniwalaan? Na yung maleta, pinasok ni Digong Sohig, kinumpis ka na ICC. Ayan, may bago na naman sila, no? Sabihin nyo kung magkano. Wala nga raw baon si Tatay Digong, sabi ni Medjaldea. Pinagtatawanan lang po kayo. Magaling talaga yung mga press natin, no? Ayaw po nila sabihin kung magkano po yung pera ni Tatay Digong. Di ba? Yan, sige. Patawa lang yan. Wala, hindi nyo, anong gusto nyo gawin? Merong kayamanan na dala si Tatay Digong mula Hong Kong? Saan galing yung pera sa Hong Kong? Tsaka bakit si Tatay Digong ang magdadala kung maraming pera yan? Ngayon po mga kapatid, ano po ang mangyayari ngayon? Patatagalin nila, akala nila masisiraan nila si BP Sara. Hindi po. Bakit po hindi masisira si BP Sara? Kasi alam ng mga tao, may malaking korupsyon eh. Dapat nagpapanggap kasi kayo. Kunwari, nag-iimbestiga kayo sa flood control. May katumbas po ang Senate Blue Ribbon Committee sa House of Representatives. Bakit po wala nag-iimbestiga sa inyo? Kung hindi ako nagkakamali, si Ridon yan o kaya si Chua. Di ba? Kasi kayo ang mga nag-ano kay BP Sara, mga congressman yung nababalita na mga kasabwat, kung hindi man kayo mismo, yung mga nakatanggap ng mga mali-maleta. Di ba? Kayo po ang pinagbibintangan. Kala nyo ba nasisiraan yung 18 Marines? Hindi pa rin po nyo nasisira yung 18 Marines. Lalo po silang, lalong hindi nyo hinaharap yung 18 Marines. Lalo pong nagiging, kaya hindi ka panipaniwala na nagsisinungaling yung 18 Marines eh. Kung nagsisinungaling sila, madali po silang patunayan na nagsisinungaling, lalo na't hindi nila kakampi. Kasi sabihin nyo, kakampi yung Blue Ribbon eh. Si Erwin Tulfo po, hindi po kakampihan. Si Lacson, hindi po kakampihan ng 18 Marines. In fact, kung ano-ano na sinabi nila sa 18 Marines na hindi ka panipaniwala na kasinungalingan. Yun naman pala, sinungaling pala eh. Kaya po, mahirap pong itulad kay Binay si BP Sara. Hindi po mangyayari kay BP Sara yung ginawa nyo kay Binay. Kasi mas malaki yung binibintang na krimen sa mga nag-uusig kay BP Sara. Lahat ng tao alam yung krimen ng flood control.
Lahat ng tao alam po na trilyon po ang yaman ng flood control. Pero itong confidential fund, barya lang po yan. Vice President magnanakaw, tapos barya. Mary Grace Piatos, nakakasyak ba? Magkano ba tinanggap ni Mary Grace Piatos? Million ba? Kung 1,000 lang po yan, nakakahiya naman Vice President makikitsani. Sabi nyo, bilyon ang pera ni BP Sara. Magkano ba yung pinag-uusapan natin na confidential fund? Billion ba yan? Wala pa pong 1 billion yan. Yung buong confidential fund po, yung buong pera pong pinag-uusapan kay BP Sara, kalahating bilyon lang, di ba? Wala pang 125 lang dati. Pagsama-samahin nyo na po, parang 80 million lang ang pinag-uusapan natin eh. Kung titignan natin yung COA eh. Tapos sa inyo, trilyon ang pinag-uusapang pera. Wala pa pong 1 bilyon. Alam niyo po, para magka-ideya kayo, yung 1 bilyon, yan lang po yung isosole ni Bernardo. O sinole ni Bernardo. Soli lang. Ibig sabihin ng soli, mahigit bilyon na ninakaw, sosolian lang ng 1 bilyon. Tapos dito, nakatuto kayo lahat kay BP Sara na hindi nyo nga maipaliwanag kung magkano yung ninakaw. Kaya dagdag sila ng dagdag ng kaso eh. Dagdag sila ng dagdag